Ngayong araw nga mga kaprobinsyano, mainam-inam na luto serye na naman ang ating gagawin. Pero bago nga ang lahat, ito tinasikaso ko muna yung aking mga alaga. Medyo nakakalungkot nga lang at sila nabawasan dahil nung mga nakaraang linggo na sunod-sunod na pag-ulan, talagang masyado rin nilang ininda. Pero ganun nga siguro ang pag-aalaga ng kambing mga kaprobinsyano. Mahirap mag-alaga lalo na kung tag-ulan. At habang binibilid ko nga itong mga kahoy mga kaprobinsyano, binahayan na rin pala ng mga dagang budwe. Dahil siguro sa ilang linggo na rin na nakataklob ito rito. Tapos napansin ko na kagaganda pala ng tumubong saluyot dito sa aming harapan. Dahil na rin siguro ito sa ilang araw na pag-ulan. Kaya tamang-tama nga at ito yata ang masarap iulam ngayon. Yung tipong iaabraw lang ba natin? Bagoong at magic sarap lang okay na. Kain naman nga dito sa probinsya. Umikot ka lang sa paligid may mahanap kang pang-ulam. Basta hindi ka lang maselan yakang-yaka mong mabuhay dito sa bukid. At habang hinahanda ko nga itong ating iuulam ngayong araw, ito at dumadating naman yung magkapatid na Justin at Jerry. Bit-bit nga itong nabingwit nila na palaka. Hindi ko nga sana bibilin mga kaprobinsyano. Kaso eto at sinayawan pa nga tayo. Sabi ko nga maaga pa ako para maging si Erica ka na. Pero talagang bilib ako dito kay Jeric mga kaprobinsyano. Masipag ding maghanap ng pagkakakitaan Kaya binili ko na nga rin sa kanila mga kaprobinsyano. Naisip ko nga na ito yata ang masarap isahog sa napitas nating saluyot. Medyo kakaiba nga itong ating isasahog mga kaprobinsyano. Imbis nga na inihaw na isda, itong palaka ang gagamitin nating pangsahog. Hindi naman natin ito masasabing kakaiba. Dahil pwede naman talagang ipangsahog itong palaka. Sasamahan nga rin pala natin itong labong. At ang gagamitin nating pang-asim bunga ng sampalok. Ginto nga rin ang presyo ng sampalok ngayon mga kaprobinsyano. Dito sa amin 150 na ang isang kilo. Habang nagpiprito nga ako nitong ating pangsahog, ito at pumopondo na naman nga ang ulan. Kain naman nga dito sa ating nabiling palaka. Talagang kasarapan lang ang sukat. Kung bagay tamang-tama lang gamitin na pangsahog. At para mas sumarap nga yung ating abraw na saluyot, dito natin lulutuin sa ating mahiwagang palayok. Ang lutuing inabraw nga mga kaprobinsyano, isa talaga sa pangunahing ulam ng mga Ilocano. Kaso nga lang hindi ko lang din alam kung nasubukan na nilang isahog yung palaka. Kadalasan lang kasing isinasahog dito mga inihaw na isda, daing at tuyo. At isa nga rin sa napakasolid isahog dito yung tinapa. Yun din kasi yung mga trip kong ulam mga kaprobinsyano. At kahit simple nga lang talagang napaparami ang aking kain. At nung okay na nga yung pagkalambot ng labong, nilagay na natin yung sitaw at saluyot. At ang panghuli nga natin ilalagay itong gintong sili at saka itong piniga nating bunga ng sampalok na talaga namang magbibigay ng natural na asim dito sa ating inabraw. Pero isa nga rin sa masarap gamitin dito mga kaprobinsyano yung kalamansi. At nung maganda-ganda na nga pagkakakulo tinikman ko na sandali. Ay asim. At malinamnam. Sarap. At nung okay na nga hinangon na natin kaagad. Tara po, kain na tayo mga kaprobinsyano. Meron po tayong sukang artem para sa ating piritong palaka. Ay po. Nahin na natin itong piritong palaka. Bisa. Sarap. At syempre babanatan na rin natin itong ating inabraw na may kapares na pampaganang sausawan. Saluyot. Ay po mga kaprobinsyano. Sahog palaka. Yeah. Kung mapapansin nyo nga mga kaprobinsyano solo flight lang natin ngayon. Intrams kasi ngayon sa school ng aking prinsesa. Kaya mag-isa muna tayong babanat ngayon. Pagkabisa nga rin ito mga kaprobinsyano, talagang masarap din ipares yung prinitong palaka dito sa saluyot na may labong. Mukhang masasagad tayo ng kain ito mga kaprobinsyano. Sarap din sa artem. Natin sili. Solid. Napakainam. Talaga nga naman kapag namulat ka sa simpleng pamumuhay, madali ka lang gumawa ng paraan para makapagluto ng isang masarap na ulam. O paano ba yun mga kaprobinsyano? Dating gawin. Nabusog na naman po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Bye!